Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, ano man ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating iaalay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, nabubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpasa walang hanggan. Mga kagabayan, noong February 1986, 40 years ago, ginulantang ng buong mundo ng Pilipinas nang magkaroon ng isang mapayapa. Walang bahid dungis ng dugo, walang armas, walang patayan, walang bayolente. Na ibalik pansamantala ang demokrasya sa Pilipinas. Matapos ang EDSA 1 People Revolt, 4 na araw yata, 22, 23, 24, 25, ang pagkaroon. Nagulantang ang buong mundo na dito lamang daw sa Pilipinas nangyayari ang isang revolusyon na binubuo ng mga madre, mga seminarista, mga mag-aaral, mga kabataan, mga batang mga nasa kalye, ang pagpatagsik sa diktador na si Marcos Sr. The first and the only people power, sabi nga nila. Ngunit, kung titignan natin, hindi nangyayari sa Pilipinas ang unang people power revolt. Sa susunod na linggo, sa ika-29 ng Marso, magsimula ang Holy Week, ang banal na linggo, ang Semana Santa. At ang March 29 ay ang sasabihin na natin at maaaring mabibigla kayo, ang kauna-unahang people power sa buong mundo. Ito ay naganap sa Jerusalem, sa Israel, sa Jerusalem. Naganap ito nang si Jesus ay nagiging tunay na tao, alang-alang sa ating kaligtasan. Ang tinutukoy natin, mga kagabay, ay ang tinatawag na ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Jesus' triumphant entry into Jerusalem. Noong mga kapanahonan, wanted na si Jesus. Hinahanting na si Jesus ng mga otoridad na parang isang kriminal. Hindi natin alam eh. Sabi nila nagtatago si Jesus, pero paano siya nagtatago? Lumantad siya sa Jerusalem, pumasok siya sa Jerusalem na walang anumang kadaladalang ni gunting ni kutsilyo. At siya ay itinanghal na isang hari, ang hari ng mga Hudyo. Hosanna, Son of David, Hail, King of the Jews. Yun lamang ang nangyayari. At katulad ng EDSA Revolution, walang anumang tangke, walang anumang baril, walang anumang armas ang mga kasama ni Jesus. Ang mga taong sumunod kay Jesus. Walang kadaladalang anumang armas. At Jesus ay nakasakay lamang sa isang payat na asno. Hindi naman payat na payat, kundi halos hindi mamuhay ng isang tao. Yan lamang ang sakyang pangira na ginamit ni Jesus nang pumasok sa Jerusalem. At sa mga panahon na yan, Jesus wanted. Hinahanting ng mga leader ng Jerusalem sapagkat umano si Jesus ay isang rebelde, magnanakaw, insurrekto, hindi yung sabunyog na insurrekto, isang pusakal na kriminal, at higit sa lahat, isang peking Diyos. Yan ang King of the Jews.
Ano ang dala ng mga sumasama kay Jesus na nagbubunyi na isa siyang hari? Yung kanilang mga kasuotan, yung mga tinatawag na cloak, yung mga nasa itas na kanilang mga damit mismo, kanilang inilatag sa kalsada. Doon dumaan si Jesus at winawagay ng mga tao ang mga palmira, kaya tinatawag ng Palm Sunday. At mag-commercial muna tayo sandali. Itong paggulitan natin ng banal nitong Season of Lent. Naalala ko tuloy, ewan ko kung ito ay totoo o joke only, noong presidente si Erap, si Joseph Estrada, tinawag umano ni Erap si yung kanyang pinaka-sekretary sa cabinet. Ano ba ito? Bakit itong simbahan mo kaya tang galit sa akin? Itong simbahan Katoliko. Dinadakilan nila si Fidel. Dinadakilan nila si Gloria. Kapareho ko lang naman itong mga presidente. Hindi nabigla yung ayudante ni Erap. Pero si Erap na mayor na ng Manila, natalsik na siya bilang presidente ng Pilipinas, kaya si Gloria na ang nakaupo noon. Sabi ni Erap, tingnan nyo, ang simbahan nag-celebrate ng mahal na araw ng Semana Santa. Ang tawag nila sa pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, Linggo de Ramos. Hindi ba si Ramos, si Fidel, naging katulad ko rin, naging presidente? Pagkatapos, ipinako sa krus, namatay si Jesus, 3 araw muling nabuhay. Ano ang tawag nila sa muling pagkabuhay ni Jesus? Sabado de Gloria. Katulad ko lang kay si Gloria, presidente magnanakaw. Yan ang ito ay commercial naman. Dahil sa, haluan natin ng konting medyo hangin ang itong init ng season ng Kwaresma, itong panahon ng Kwaresma, na sa halip na pagpawisan tayo sa init, sobrang ginawa ating naramdaman at maraming nagkasakit. Pero, papatuloy natin ang pagpasok sa Jerusalem. Kung si Jesus, totoo pang makasalanan, kung si Jesus, hindi Diyos, hindi siya basta-basta makapasok sa Jerusalem nang ganun na lamang. Makikita naman natin, kaya nga ang tawag Linggo Palaspas, dahil nga sa yung mga palaspas pinagwawagay-way at ipinuklamang hari. At sa panahon na yan, kung ikaw ay tatawaging hari, abay, paktaylo ka. Kaya Augustus Caesar, sapagkat nung kapanahon yan, ang kinikilala lamang na hari ng Jerusalem, na hari ng mga Hudyo, ay si Augustus Caesar. Pamangkin niya ni Julius Caesar, kaya mayroong July, August sa kalendaryo natin. Julius Augustus. Magtsuhin yung dalawang yan, puro mga magagaling na emperador. Pero noon, pagkasabihin may isang hari sa Jerusalem, maliban kaya Caesar, papatayin. Kaya si Jesus hinahanting na nung panahon na yan. Alam naman natin, Holy Week nga hindi natin alam kung yung isang araw noon dahil iyon parang isang linggong pag-ibig ni Imelda Papin. Linggo, hari ka. Pagkatapos, Biyernes Santo, patay ka na parang magnanakaw. Dahil mismo yung mga taong nagsisigaw na hari si Jesus, yun mismo ang nagsasabi rin na ipako sa krus si Jesus dahil binayaran at tinakot ng kanilang mga political leaders. Yan ang kasamaan ng tao. Sala sa init, sala sa lamig. Ayaw ng magnanakaw, iboto ang magnanakaw. Ayaw ng mga mandarambong, gusto ng mandarambong. Kaya tandaan, hindi ang EDSA ang pinakaunang ipunta. Ang pagpasok ni Jesus sa Jerusalem.